Kumontra na naman po ang pambansang ate, si Senator Amy Marcos. Kumontra na naman siya dito sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku ha, kota na ito si Madam ha. Si Senator Ivy, pang ilang beses siya nakakopi ha, na parang halos lahat na lang itutol ito sa direction na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos kakopi. Pinag-uusapan natin dito, itong Public Utility Vehicle o yung PUV consolidation. Kasi di ba na-extend na yan eh, di ba? Nagbigay po muli si Pangulong Bongbong Marcos ng hanggang Marso 30. Iuno ito, no? Ito extension ito, another 3 months na extension. Pero may iba na naman pong remarks dito ang kanyang ate. Ano ba talaga, madam? Amy, sa balita ng politiko ha, extension of PUV consolidation, not enough. Bagam. Hindi daw po sapat yan. Ano ba? Ano ba talaga ang kailangan dito? No, hindi ba mag-move on na? Hindi ba pwedeng i-improve yung ating PUVs, etc. Kasi itong consolidation ang isa sa nakikitang solusyon para ma-formalize yung ating mga jeepney drivers. Actually, sa totoo lang, isa din po ang mga jeepney drivers sa pinakakawawa during the pandemic, di ba? Kasi hindi sila ganoon ka-consolidated, hindi sila ganoon ka-organized, di ba? Yung iba, kasi paano ko ba to explain? Halimbawa, sa National Anti-Poverty Commission, may mga workers in the informal sector tayo, di ba? Yung mga nasa informal sector, usually ito yung mga walang employer. Though yung ibang jeepney drivers, may mga employer yan kasi may mga operator yan. Pero yung iba dyan, walang SSS, wala ni kahit na anong benepisyo na natatanggap. At wala silang, kumbaga, mother organization na once magbigayan ng ayuda, mapag-iiwanan sila. Kasi kanino sila lalapit? Wala nga silang employer, wala silang organizations na pupuntahan o usually nire-recognize ng gobyerno. So ang nakikitang solusyon dyan ay i-consolidate o i-formalize, di ba? Kasi informal eh, nasa informal category siya eh. I-formalize sila para maka-avail sila nitong mga social services, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, magkaroon sila. At if ever man, dumating ulit yung punto na magkakaroon ng SAP version 2, no, itong Social Amelioration Program, mabibigyan na sila ng opportunity, mabibigyan na sila ng priority. Kasi noon napag-iiwanan talaga ito. So isang solusyon dito, itong consolidation ng mga jeepney drivers. Pero syempre, may maiiwan at may maiiwan dyan. May mga apektado talaga dyan. Kumbaga, may casualty ika nga dito ka coffee. Pero kung titingnan mo generally o the bigger picture, maganda rin yung gusto ng administrasyon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga lang, siguro din, slowly, no? At kung mapapansin niyo ang panawagan ng mga drivers dito at ng mga operators, pinapakinggan din naman ng administrasyon. Yung PBBM mismo, pinakinggan niya yan. Actually, ilang taon na itong pinag-uusapan, di ba? Itong modernization na ito, nauurong, hanggang nagkaroon po ng deadline, December 31, naging January 31, at ngayon may panibago po ulit na deadline para sa mga hindi pa po consolidated. So, in-extend na ni Pangulong Bongbong Marcos yan, pero sabi na naman ng kanyang ate, hindi na naman po sapat yan. Tutol na naman dito si Madam. Ano ba talaga ang gusto dito ni Madam? Senator Ivy Marcos said on Thursday, ngayong araw lang po, January 25, that the extension given to the consolidation of public utility vehicles is not enough. Hindi daw po sapat yan. Kasi gusto rin ng iba, again, hindi lahat ha, gusto ng ibang drivers, gusto ng ibang operators, wala ng deadline, di ba? Hayaan sila mag-consolidate sila ng sarili nila. Marcos stated, ang kailangan natin ay pangkalahatang plano para sa PUB na makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng operator, driver at higit sa lahat ng consumer. Yun yung punto dyan. Coffee. Kung manonood kayo ng mga commentary, ng mga analysis din, isa din talaga kasi sa nadi-disregard itong mga consumer. Kasi totoo naman, may mga jeep na kakarag-karag na talaga, no, na kinakailangan na rin talaga magpahinga. May mga naa-aksidente dahil kakulangan din ng pagiging perpekto nito mga jeep na ito at dahil nga kinakailangan na itong magpahinga. So we have to consider din yung ating mga consumers, no, yung ating mga mananakay dito sa programa na ito. Kaya nga lagi tinitingnan dyan ni PBBM tingnan nyo, tingnan nyo ng mas malawak, hindi lang isang tao yung titingnan mo. Yung general yung titingnan mo. May mga desisyon na mahirap gawin at isa ito ka-COVID sa tingin ko na mahirap pagdesisyonan. Meanwhile, the senator expressed gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for extending the February 1 deadline for the consolidation to April 30. So meron pa pong February, March, April, may 3 buwan pa po na ibinigay ang ating presidente. Ito ay isang magandang hakbang patungo sa tamang direksyon kasi ang pinupunto dyan ng ilang mga against dito sa consolidation, baka itong period na to, time na para baguhin yung isip ng ano ba, PBBM man
LTFRB man, yung mga mababatas or kung sino man. Gayunpaman, ang karagdagang oras na ito ay dapat gamitin hindi lang para payagan ang mga jeepney driver na sumailalim sa consolidation, kundi para makahanap ng mas maganda solusyon upang payagan ang ating mga jeepney driver at may-ari ng jeep na magpatuloy sa kanilang kabuhayan. She pointed out. Ang tanong dyan, papaano, ma'am? May suggestion ka ba? Tingnan natin. Baka nandito sa balita ang suggestion, di madam? Among the proposal she offered, yan, may proposal pala. Marcos asked the government, consider having the existing jeepneys retrofitted with cleaner engines, use cleaner fuel, and improving passenger safety. Ang dami po nang babaguhin, no? So parang bago na rin yan. Lahat ka-coffee, no? Isa pa yung usapin na yan, yung Clean Air Act, di ba? Yung compliance ng ating mga public utility vehicles dito sa Clean Air Acts na ngayon Euro 4 ba at ibang bansa Euro 6 na at sa Pilipinas kinakailangan na rin mag Euro 6 na pag-iwanan na tayo, no? The lawmaker also urged the government to expand and improve the roads, bridges, and mass transportation in the hopes of easing traffic. Kailan yan? Kailan mangyayari yan? Pagpapalawak ng mga kalsada. Hindi yan kaya in 5 years. Mahabang panahon yan. Kakofi, ibig sabihin, hintayin na naman natin ito. Hanggang lumawak na lang yung mga kalsada. Makapagtayo na naman ng mga bagong tulay. Ano to? Maayos ang mga mass transportation. Though hindi naman disregard dito, ongoing ito eh. Yung mga projects na ito, ongoing eh. But we have to modernize our PUVs. The senator also calls for the use of electric or hybrid vehicles, use of alternative fuels, carpooling, and use of bicycles and alternative smaller transportation. Motherhood statements na naman ito eh. Ginagawa na ito ka-coffee. Ano ba? Wala bang something creative na may offer atin? May offer sa atin dito si Senator Amy Marcos. Kaya lang, laging tutol na ito si Madam. Traidor ka dyan, sabi ni Dominic Nidoy Parinas. Barbara Pasatiempo. Amy is all over SOCMED. Nagpapasikat ng husto. But people are getting irritated with her dahil masyado ng maepal at atripabida ba yan? Tatakbo sa pagkasenador, ka-coffee, no? So medyo nag-iingay din. Emily G, good evening po sa inyo. Arnold Tablang, bawat pamilya may black sheep sa mga Marcos, malamang si Amy ng Senado ang itim na tupa. Ayan daw, kumbaga pasaway. Yun ba yun? Yun ba Tagalog ng black sheep, no? Pasaway, tama ba? O nalihis ng landas, gano'n ba yun? Mike San Baniged, happy viewing po sa inyo. Kay Camille Rabor, shoutout din po kay Milet Kapua Gilatko, shoutout din po kay Alcor BTA, happy viewing po sa inyo na sa Facebook nakikinig sa atin. Kay Aristotel Califlores, kay Evelyn Araneta, at kay Arnold Tablang. Happy viewing po sa inyo, Kakope. Reynaldo Daniel, happy viewing din po at kay Ma'am Evelyn G. Shoutout po sa inyong lahat, Kakope. Sana, ano bang dapat gawin dito, Kakope? Kasi hindi lang ito isang beses na nangyari, no? Ilang beses na itong nangyayari, paulit-ulit na itong nangyayari, no? Na parang napapadalas yung pagtutol o pagkontra dito ni Senator Amy Marcos sa direksyon sa gustong tahakin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana yung intention ay para talaga suportahan at sa ikabubuti ng pangkalahatan. Again, hindi lang yung isa yung titingnan mo, hindi lang isang side ang titingnan mo. Yun ang maganda kay PBBM, nakikita niya ng malawak. Bagamat may masasaktan, meron at meron talaga. Sabi nga, one of the hardest decision to make, pero kinakailangan mong magdesisyon, di ba? Kasi kung hindi tayo mag-move forward. Yun yung risk na tinahak ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan na dapat may isang speech siya, sinasabi niya na dapat hindi tayo huminto dahil sa perception o dahil sa pagtutol ng minority. Tingnan mo yung majority. Ano yung makabubuti para sa pangkahalatan? So kailangan mo rin balansehin yan. Bit halfway, sige, pwede namang niya bit halfway or slowly patupad ito at nakikita natin ito, a way of meeting halfway is yung extension dito sa consolidation na ito. Pero parang sana maayos na ito. Good PM sir, maiba ako konti. Sa January 28 may rally. Then ang DDS dito sa Davao, sabayan nila ang bagong Pilipinas si PBBM. Si SAS ang nananawagan sa lahat ng DDS. Okay lang po. Entitled sila dyan. Sige, mag-rally sila dyan. Pero sa mga interested po na dumalo sa kick-off rally ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand na po yan, ngayong araw po ng linggo January 28 po, magaganap na yung kick-off rally ng bagong Pilipinas. Sana makapunta tayo dyan sa linggo. Alas 6 po yan ako. Parang parang campaign ito ka-coffee. Kung inyong matatandaan ng eleksyon, di ba? Napakasarap umattend ng rally ni Pangulong Bongbong Marcos at napakaraming tao ang dumadalo. Huwag kayong sasama sa rally, sabi ni Teresita Sarmiento. Yan yung mga nasa Davao daw.
Sana katulad ng Parma, Italy, na may oras, organized, monthly ang salary, tanggalin ang maliliit na sasakyan, limitahan ang mga private cars, sabi ni Ma'am Gloria Fresas. Pero kailangan natin kumilos, di ba? Hindi pwede tayo ma-stuck doon. Super insecure kay si Madam, press ang kapatid, FL ang hipag, at ang pinsan ay speaker. Nawala na ako ng gana sa kanya, sabi ni Ma'am Emily G. Lang, parang suko ka na ba? Ma'am. Anyway, kakopi, nasa Facebook po kayo, baka hindi pa kayo naka-follow, pasuyo po, click lang po yung follow. Kung nasa YouTube kayo, ay click lang po ang subscribe. Bumaba tayo sa ating next topic.